Maniniwala ba kayo ng asong ito nagkaroon ng total transformation? At ngayon ay masaya nang naninirahan sa Europa. Paano nga ba nagbago ang mundo ni Tokoy? At saan na kaya siya nakagala ngayon? Nakita niyo bang video ito sa inyong feed o timeline? Ano nga bang buong kwento sa likod ng video ito? Sabay-sabay nating alamin. Si Tokoy bago para dalhin sa ibang bansa ay isa palang rescue dog. Taong 2019 na makita siya na ngayon ay fur mom niyang si Elizabeth. Si Tokoy ay tuta pa lang daw sa tabing kalsada sa Baybay City sa Leyte. 2 to 3 months old pa po ata siya noon. Noong nadala ko po siya sa boarding house, doon ko po nakita yung kalunos-lunos na sitwasyon niya. Mahinang-mahina po siya, butot balat, sobrang nakakaawa po ang kondisyon niya. Kaya napagdesisyonan ko po na dalhin po siya sa vet clinic sa university kung saan po ako nagtatrabaho noon. Si Tokoy nagkaroon pa ng severe mange at scabies infestation. Ang severe mange o galis aso na naging sakit ni Tokoy hindi agad gumagaling. Kadalasan 4 to 8 weeks ang gamutan at minsan umaabot pa ng 3 months para tuluyang mawala at tumubo ulit ang balahibo. Ang consistent na gamutan, malinis na paligid at tamang nutrisyon. Yan ang tunay na reseta laban sa galis. Kaya sinailalim siya ni Elizabeth sa ilang linggong gamutan hanggang sa gumaling siya. Simula nang gumaling, malaki na raw ang pinagbago ni Tokoy. Tumaba po siya. Tapos yung dating tuta na walang balahibo, nagkaroon po ng shiny fur. Sa isang banda, naging malaki rin ang bahagi ni Tokoy sa emotional recovery ni Elizabeth. Mga 1 buwan mahigit bago dumating si Tokoy sa buhay ko ay na-diagnose po ako ng anxiety. At sakto naman dumating po si Tokoy sa buhay ko, kaya that time po na-divert po yung attention ko sa pag-aalaga po sa kanya at napapasaya niya po ako. Pero masasayang araw nila ay pansamantalang huminto. Nang kinailangang umalis na Elizabeth para mag-aral sa Europe. 2 years po iyon. Noong umalis ako noon, yung family ko, ang sabi sa akin ay si Tokoy doon lang sa kalsada, namamalagi, nakatingin sa malayo, malungkot tingnan na para bang nag-aantay sa akin. Nang bumalik si Elizabeth sa Pilipinas, hindi raw agad siya nakilala ni Tokoy. Mami, hello, mami. Kanon mas Tokoy. Nana. Nana. Alam niyo bang sapat na ang amoy niyo para maalala ng aso kung gaano niya kayo kamahal? Nakaugat kasi ang memorya ng aso sa amoy at emosyon. Kaya kahit lumipas ang ilang buwan o taon, hindi nila makakalimutan ang scent niyo. Dami mong alam, Kuya Kim. Para lagi na magkasama at hindi na maulila ang dalawa sa isa't isa, nagdesisyon na si Elizabeth na isama na si Tokoy sa pagpunta niya muli sa Europe. September 2023 nang iproseso ni Elizabeth ang mga papeles para maisama na niya si Tokoy sa ibang bansa. Kumuha po kami ng pet travel agency para matulungan po kami. Umabot daw ng mahigit kumulang na 100,000 pesos ang kabuong gastos ni Elizabeth. Walang pet visa na opisyal, pero napakaraming dokumento ang kailangan ihanda. Yung mga iilang requirements po na naalala ko is yung vaccination card, microchip, tapos vet travel certificate. At sa lahat ng yun, pinakamalaga ang titer test. There are certain countries that are already rabies-free. Halimbawa ay ang mga countries dyan sa Europe. Kaya naman, bago mag-travel going to Europe, ay nangangailangan ang ating mga pets tulad ng aso at pusa ng rabies antibody titer test. Ito ay test na nag-i-ensure na sila ay protected against rabies at meron silang sapat na antibodies bago sila pumunta doon sa mga bansang iyon. April 23, 2024, nang lumipad na si Tokoy da Aspin patungong Spain. Noong nag-sink in na po sa akin na madadala na po namin si Tokoy, sobrang saya ko po. Welcome to Spain, pikining-kinining! Hindi lang man daw nagkaroon ng jet lag si Tokoy dahil sobrang kulit agad nito pagdating sa Spain. Ang dating abandonadong aso na si Tokoy, dito sa Spain na raw nagpapagala-gala. Grabe, you're so possum, Tokoy. Aspinyol yan. Ang lahat ng ito'y dahil din sa tulong ng kanyang soft fur dad na si Fran. Since Tokoy came into my life a few years ago, he has become a very important part of my routine. Basically, taking care of Tokoy, feeding him, walking him out, keeping him entertained, has become the best part of my day. Ngayon dito na sa Switzerland naninirahan pansamantala si Tokoy. Kasama ang fur parents niya si Elizabeth
At si Fran na nadestino rin dito para sa trabaho. So, dito po sa Europe, ang mga countries po na napuntahan na ni Tokoy ay una, yung Spain, tapos France, tapos Liechtenstein, at Switzerland. Kung noon sa mga buhangin lang siya naglalagalag, ngayon sa snow na siya gumugulong. Kung dati sa tricycle lang siya nakakasakay, ngayon si Tokoy nagko-commute na sakay ng bullet train at gondola. Alam niyo bang sa aso, ang pagpunta sa bagong lugar ay parang theme park adventure dahil 70% ng memories nila ay na-activate sa amoy na nasasagap nila sa environment. Kahit hindi nila kabisadong daan, nakakabalik pa rin sila sa bahay dahil sa scent mapping para silang may sariling GPS na gawa ng mga amoy na dinadaanan nila. Sabes mucho, Kuya Kim. Kaya naman pala ganun na lang ka-excited lagi si Tokoy para sa kanya. Bawat lakad ay bagong kwento, ang bawat lugar bagong adventure. Si Tokoy, sa lahat po ng pag-walking namin, tumatakas po siya. Pumupunta po siya doon sa malawak na ubasan nang hahabol po ng rabbit. Para kay Elizabeth, sa mga ganitong adventure din niya napapadama ang pagmamahal niya kay Tokoy. At minsan dahil sa sobrang pagod, nagbe-breakdown po ako niyan pauwi ng bahay. Every time, pagbukas ko sa pintuan, andun na po si Tokoy, masayang-masaya na nag-aantay sa akin. Napapawi po yung pagod ko. Si Tokoy po ay itinuturing ko na parang pamilya, na para ko na pong anak. At mahal na mahal ko po siya. Ibibigay ko po sa kanya ang buhay na punong-puno po ng magagandang alaala na magkasama po kami. Para kina Elizabeth at Tokoy, ang tunay na adventure ay hindi lang sa mga lugar na napupuntahan. Ang tunay na tahanan hindi nasusukat sa lugar kung saan ka nakatira, kundi kung saan naroon ang mga mahal mo sa buhay. Dahil kahit saan mas sila mapunta, makarating, may leash man o wala. Basta magkasama, hindi sila maliligaw. Dami mong alam, Kuya Kim.